Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Nandito na po tayo sa pang-anim po na series po ng ating tawas. Sa ngayon po is Sagittarius po, no? So sabayan po ninyo ako and yung mga unang mechanics po natin, no? Please sundin na lang po ninyo. Exhale, inhale po tayo and gawin po ninyo ito as often as possible para po magkaroon po ng liwanag po ang ating kaisipan. And right now, sabayan po nyo, concentrate po kayo dito po sa aking mahal po na tinatawag po natin na kristal. Kuha po tayo ng lakas dito sa pamagitan po ng dasal. Diyos ko, basbasan mo po ang mga pangalan nito. Jesus Domini Eterno, Jesus Domini Di, Jesus Rexum Diom, Jesus Ayman Medja, Salvador del Mundo, Akdo, Aklom, Jesus Cristo Yeshua, Salva Mi, Yahaha. And sa pamagitan din po ng anak mo na si Jesus, nawa po ipagbigyan po kami. Bless mo po ang lahat po nandito po sa amin. Maraming salamat po. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Okay, sa lahat po ng Sagittarius po ngayon, no, mula November 22 hanggang December 21, kumusta po kayo? Sagittarius, fire po tayo, no? Alright, so tingnan po natin, no, sa lahat po ng mga nandirito po ngayon, Sagittarius, November 22. Tingnan po natin. Wow, ang ganda ng ano mo. Unang labas pa lang po is the Chariot, no? And sumunod po dito is like fish of cups or page of cups, no? And hindi po to sakit, pero pwede pong sabihin po natin na stress ka po sa ngayon kasi gusto mong umalis, gusto mong pong umuwi, kaso lang po kulang po ikaw sa budget. Pwedeng sabihin po natin bumaba po ang dugo mo and kaya po laging sumasakit ang ulo mo. Kumbaga sa akin, usog po ito sa stress po na wala kang pera. Marami na tayo, Sagittarius. Okay, sa ngayon po, talaga pong gusto mo po talaga na makakuha po. May kwento po ako sa inyo, guys. Ang ganda po ng kwento nyo. Hindi sa lahat ng pagkakataon po is negative or positive po tayo. Parang ibabalance lang po natin, no, ang ating card. Anyway, sa ngayon po, ang ano mo kasi ngayon, nakasento sa card mo ngayon is work. Okay, so siguro hindi ka nakauwi, no, katulad ng iba kasi ang Sagittarius po sa ngayon is like nakasentro, may work po sila sa ngayon. Ito po yung kinaiinisan nila. And ngayon, may lumalabas po dito na unbalance po yung dugo mo, no? Pwede po siyang tumata or pwede siyang ang nangyari po diyan is parang tinatalo ng puti yung pulang dugo mo. And yun po ang dahilan kung minsan talaga pong dito sa sikmura mo is sumasakit siya. May nakita din po ako dito na masakit yung batok mo, both, and then yung dibdib mo, no? So, high blood po ikaw na low blood. Meron mang ganon? Yes. Actually yan, hindi mo siya masasabing high blood kasi bigla pong bumababa or nataas po ang dugo niya. Depende po sa mood niya. Sa sentro kasi ng card mo is the Chariot. Eto guys, sa lahat po yata ng parang dalawa lang po yung card mo na major arcana, which means to say na hindi po siya sa lahat ng pagkakataon. Like ang sitwasyon mo, kayang-kaya mo siyang i-handle, no? Ang Chariot kasi is like meron ka talagang gustong gawin, meron kang gustong bilhin. Pwede pong sabihin po natin na bahay to, pwedeng sabihin po natin na bahay, gusto mong lumipat ng bahay, gusto mong bumili ng sasakyan, and then you are working so hard for it. And actually, kung basahin mo mula dito pa straight niyan, is yes, you are very positive na makukuha mo, no, sa pamagitan po ng trabahong ito. Kaso lang, dito naman sa sentro kasi ng trabaho mo, binubuesit ka baga kasi kulang, meron po ikaw amo na parang kumaga sa akin, kuripot kung magbigay ng sahod, no. And sometimes po talaga, parang siya po yung sagabal sa gusto mong mangyari. And dito naman po parang nakasentro kasi yung work mo. Dito naman parang naiinis ka, nagagalit ka. Sabi ko nga sa'yo paulit-ulit po, no, na parang inis ka po kasi nga po yung sahod mo kulang. And gusto mo sanang makabili, paano ka makabili? Kulang po yung sahod mo. And then, nandyan na rin po, kaya iniisip mo, pag nagtatrabaho ka, siguro sa malayo. Hindi ka naman ng malayo kasi nga, hindi ka rin makaalis ngayon sa sitwasyon mo sa ngayon. So, paikot-ikot po siya, guys. Pero ang sentro kasi neto, ang basihan po kasi natin is like, yung sentro at saka yung gusto mong mangyari,
And then, sa gitna po ng card mo. And then, eto po siya. And, like believing. Etong card na to is very magical, no? And eto naman po sa mga gitna ito yung mga taong bumibwisit sa'yo tapos naapektuhan ka. You know what I mean? Itong mga bata, yung sahod mo na kulang. Pero ito kung titingnan mo guys, no, this is not really a positive card kasi alam mo kasi yung nangyari, para kasing ikaw Sagittarius, may trabaho ka. Nabubwisit ka kasi kulang yung sahod mo. Pero you don't do anything. Wala ka naman pong ginagawa. No? At least po kahit papaano mo, isipin mo siya guys, no? Kahit kulang po, meron ka pa rin pong nauuwi po na grasya. Okay? Magiging grateful ka po na meron ka pong nahuli para po hindi po ikaw maiinis. And you know yung feelings po natin na instead po baga magiging parang buisit ka sa trabaho mo kasi kulang yung sahod. Instead kasi naisipin mo yun, kung titingnan mo nga nabubwisit ka pero di ka naman umaalis, no? Tapos nabubwisit ka pero wala ka naman pong ginagawa. Basta nabubwisit ka lang, ganun. And sa akin hindi po gumagana yung outsource mo ba. Hindi yung gumagana na yung ibang utak mo na pwede pala akong gumawa ng ganito, no? Okay? And now kasi apektado na yung puso ninyo, heart. Mag-ingat kayo. Apektado na yung heart nyo. And then mayroon pa ikaw buwisit pa ito na kung sabihan ba ito naman may bibili ng sasakyan, tapos iniisip mo kagad, kukontra kagad yung asawa, may kumukontra sa pangarap mo ba? Alam niyo guys, bakit pa ninyo sabihin yung pangarap niyo? Sarili niyo na lang, no? Kasi alam niyo, may mga tao na hindi natutuwa sa achievement. Yung kahit nga lang po, okay, very positive ka nga, tapos magsabi ka nga mga kaibigan mo o sa mama mo, sa asam, Hearty, siguro ganito nga ang gawin natin ngayon. Alam mo, di ka pa nga natapos, pinapatay na yung pangarap mo. Alam niyo yung feeling na gano'n? Tawag nito, yung hindi ka pa nga natapos, pinapatay na. So, para sa akin, wag na kasi niyo sabihin kung anong gusto niyo. Kasi at the moment kasi, parang kasing, yung pangarap mo kasi na magkabahay, tapos magkaroon ng sasakyan, parang sa sitwasyon mo ngayon, napaka-imposible. Tapos binibweset ka pa nitong babaeng to na parang binabara ka kung anong pangarap mo, kung anong gusto mo. Dagdagan pa nga, paano ka nga magkaroon ng ganyan? Kulang nga yung sahod mo, no? Parang ikaw to na nakipag-usap nga sa sarili mo na, gusto ko ng ganito, tapos nga, paano kaya? Wala naman akong pera. Parang ikaw lang to, no? Sorry guys, no? But then, ang magical kasi nito is like, itong pangarap mo kasi na bahay man ito o sasakyan. Isipin mo kasi na doon ka na uwi, doon ka na natutulog. Every time na matulog ka, kahit itong asawa mo, dada, hindi naman niya alam kung nasaan yung isip mo eh. When I say astral, ibig sabihin, isipin mo lang, imaginein mo lang, imagination mo lang, na natutulog ka doon sa bahay mo. No, wag mo kasing, pag mayroon kayong pangarap, wag kasi ninyong didiinan kung saan ninyo kukunin ang pambili po ng bahay. Diyan kasi tayo nagkakamali, no? Kaya natatawa po ako, pero dumaan din kasi ako dyan sa katulad nyo na, okay, ayoko, nung kasing time na yun, parang, imposible sa akin magkaroon po ng sasakyan, no? But then, noon din, ayoko din ng sasakyan kasi alam nyo, iniisip ko wala din akong pera, wala din po ako ng panggastos. Pero nung nagkaroon po ako ng aim, na sabi ko kako, okay, if nandito po ako sa Pilipinas, and imagine, galing po ako sa ibang bansa, no? And if I will earn 750 pesos a day, yun ang iniim ko noon eh. Kung meron akong 750 pesos na kita sa isang araw, ibig sabihin nun, para ako nung nasa Hong Kong. So, pag ini-aim ko kasi yun na dapat kikita ako ng 750,000. Dapat kikita ako ng 750 a day. Pag kukwentahin ko yun, that's gonna be 27,000 to 28,000 a month. Ngayon, bakit ko to sinasabi sa inyo? Kasi ito kasing bahay mo, pag kukunin ito mula sa trabaho mo, imposible. Pero walang posible sa Diyos. Alam niyo kung sinong Diyos natin? Ito na yung tinatawag natin 7 birtodes, 7 birhen na magliliwanag siya sa iyo
pagdating po sa kung saan madilim ang paningin nyo. Okay? Lalaki, babae, makinig kayo sa akin, no? Ito kasing ritual po ng itong ritual po ng kaakit-akit, hindi naman siya talaga as in physically pang-akit lang po siya para magkaroon ka po ng maraming syota. Hindi po yun. Yung ibig sabihin, yung enticing mo, kasi ang ano po ng berhen, kung anong gusto ng mahal na ama, although wala po siyang capacity nun, pagtatawag po siya nila ni Ameek, yung 7 berhen, magliliwanag po yun. Tapos magkakaroon po siya ng kaganapan. Dahil po doon, ang mind po kasi siya nagkaroon ng wisdom. Hindi mo kailangan ang trabaho mo, ang pera mo, kung saan kakakuha. Tapos itong babae po na bumabara sa'yo, and then ito naman na very unstable ang work mo, gusto kang aalis, di ka man makakaalis. Ang isipin mo lang po, yung sasakyan, yung bahay mo, doon ka na natutulog, isipin mo kung gaano na siya kalaki, no? Say for example, no, uwi kayo sa bahay, di ba wala kayong bahay, naninirahan kayo, nangungupahan kayo. Huwag niyo kasing isipin na nangungupahan kayo. Isipin mo kung anong bahay ba. Pagdating pa lang sa bahay niyo, isipin na ninyo yung pintuan. So, anong klase ng pintuan? Gusto ba ninyo yung pintuan na gawa po ng Nara, na merong dragon po sa harap? Yun, parang very vivid sa paningin mo. Tapos, makikita mo siya, papasok ka doon. Ngayon, pagpasok mo talaga, ito yung bahay ko. Ano kayang klase ng upuan ang gusto mo? Tapos talagang maupo ka doon sa malambot na sofa, pati yung hipuin mo, yung kung anong klaseng couch meron po kayo, no? Malambot ba siya? Pag naupo ka, malambot pa siya. Pag pagod na pagod ka, paghihiga ka, parang ang gaan po ng pakiramdam mo, no? Or sabihin po natin na papasok ka po sa kusina, magtimpla ka po, meron po kayong magandang ref. Talaga pong magkasing para kayong nasa hotel. Tapos lahat na po is provided po siya. How about gawin mo siya gabi-gabi? No? Siguro naman itong bahay mo guys, hindi mo malaman, bigla na lang po kayo magkakaroon. Depende po yan siya kung gaano po ka bilis or gaano po ka bibid ang imagination nyo. And kung sasakyan man to, easy, ganun din po ang gagawin nyo. Every time po na nakahiga kayo, every time yung mind mo, instead na mag-isip ka ng problema, isipin mo na nakita mo yung sasakyan mo, pauwi ka, nagdadrive ka, anong kulay, anong amoy. Pag nasa loob ka ng sasakyan, may amoy baga ang sasakyan ba? Parang presko ngaya na or ihipuin mo talaga siya, kita mo yung kung anong kulay niya. Kasi ang imagination natin, ang ating visualization, dapat as clear as possible. And then dapat may sasakay na mag-confirm sa'yo. Hi, nandito yung visit mong asawa, o sabihin po natin na imbis na ka, tuwang-tuwa na siya sa'yo, o tuwang-tuwa na siya, honey, ito bang talagang sasakyan natin? Parang yung asawa mo, talaga pong kapit tuko siya sa liig mo kasi nandun na kayo sa bagong bahay na pinakita mo. Silly, di ba? Pero, ang mind natin, pwede natin kasi siyang lukuhin, pwede natin siyang, kasi ang subconscious natin, hindi naman niya alam yun na totoo. Hindi totoo yung nakikita mo. Hindi siya, kasi ang ating Diyos, ang ating connection sa Ama, ang ating imagination is like, hindi niya alam kung totoo yun o hindi. Kaya nga baga, pag nagdadasal kayo, halimbawa, naghingi ka ang dasal mo ngaya, naghingi ka po ng bigas, kailangan mong pambili ng bigas. Tapos ngaya, laging sa isip mo, walang laman ang bigas niyo. Ano ang ibibigay niya sa'yo? Hindi po bigas, kundi walang laman sa bigasan mo kasi yun ang laging naiisip mo. Kasi ang conscious mo, yun po tinatawag nating yang. Okay? Main energy, kung ano yung iniisip mo. Then, ang subconscious mo, susunod yan kung anong gusto niya. Kasi ang subconscious, sinasabi ko sa inyo, yan energy is like they always give you what you want. And what you want, what you thinking, what you feel, that's what, yun po ang binibigay po ng ating mahal na ina. Positive, negative, ibibigay po niya yun. The same thing with the Father. Whatever you feel, whatever you think, whatever you desire, or not desire po, whatever you think constantly, and then sabayan mo po siya ng imagination, like iniisip mo na ang trabaho mo, kulang lagi ang sweldo, yun at yun din, matatrap ka po doon, and hindi ka po makakalampas. Hanggang sa bigyan ka po ng matinding pagsubok, na talaga po makarealize ka, no, I don't want this job anymore, kulang po sa sahod ko. Alright, wala namang trabaho guys, no, na makapagbigay sa atin ng kung anong gusto natin.
Hindi ko lang alam sa iba, no? Pero sa akin, ordinaryong tao lang po kami. Mas marami sa atin ang ordinaryong tao na, kumaga sa akin, ang sahod mo, kulang pa sa bigas, no? Sa lipstick pa sana, wala na, ubos na, pamasahe pa, baon pa. Tamang-tama din na makasurvive ko ngayong buwan na to, pambayad ngayon ng kuryente, kaya kapos pa ako for the next month, and then kakain na lang po ako ng pastel kung anong meron dyan. Kaya po, so you are, of course, no, sino naman po ang magiging masaya, no? Okay guys, sa lahat po ng mga nandito po ngayon, let's pray, gawin niyo po yung sinasabi ko. Lagi kong sinasabi yan sa inyo. Ganun lang po yun. Simple lang ang buhay po natin. Bakit po natin pahirapan? Alright, sa lahat po ng Sagittarius, no, let us pray. Krista, Hortak, Aminatak, Mitak, Aminatak, Hiptak, Doay, Milomiat, Veronica, Obarmam, Dakak na. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kasabay po ng aking mahal na ina, mahal na anak, nawa po'y basbasan mo ang lahat po ng aming kaisipan. Bigyan mo po ng liwanag ang madilim po naming pag-iisip na ang lahat po is blessing, ang lahat po is something like parang bigay mo lang po sa amin para maintindihan po namin ang lahat, na kahit ano pa yan, pwede naming i-turn around para magiging okay siya, na at least kahit pa paano ma-realize namin na you are good, Father, and for that, and I beg you to bless us with your feelings, with your blessing, with your abundance, with your financial blessing po para sa amin, sa lahat po ng mga nandito po sa amin. Maraming salamat po guys, and thank you very much po, no, for watching. Happy weekend po.